maging saksi sa Double B. Easy Double B. Naka po, clearing operation na naman. Sa Baclaran na naman. Kahapon, meron po dyan. Tinapat na Miyerkules o kahapon. Miyerkules sa araw pagsimba po naman sa mga hindi nakakaalam pa o nakalimutan na. Yung mga deboto po, yung mga nananampalataya naman, ayan. Araw po nila pagsimba sa Baclaran, Miyerkules. Pag Biyernes, dun sila sa Quiapo, sa Itim na Nazareno. Kahapon po, Miyerkules. May clearing operation ng MMDA. Ngayong umaga, may cleaning operation ng MMDA. Pero baliktad yata nangyari. Paano nangyari ito? May detalye si Lucito Santos sa CLA. Nakabulagaan eh. Nabulagaan. Pero ang nabulaga yata, sanip Ang nabulaga ang MMDA. Teka no, malaman natin. Mula natin MMDA yata nabulaga eh. Pagkat walang gamot yan sa taong tanga. LA! Baclaran! Ano nangyari dyan? Pare ko. Mike! Nako, sa halip ng mga illegal vendor, mismo sa MSCA Chairman Kanilim ang nasurpresa sa kanilang isinagawang surprise clearing operation dito sa EDSA Top Baclaran, dito sa Pasay City. Pasado alas 7 nga ngayong umaga, nang rin ng mga tauhan ng MMDA Sidewalk Clearing Operation Team. Itong kapaan ng Top Avenue Extension na karaniwang pwestuhan ng mga tiyangge na kinamanahan niya ni MMDA Chairman Danny Lim. Pero sa halip na masikip at salas sa labas ng mga tindahan, maluwag na kalsada at maayos na siya ng mga tindahan. Kaya nagulat yung mga taga-MMDA. Malinis! Malinis! Sabi ko, Kasi hindi nagbalikan Baka may intelihensya na dyan. alam mo, Mike, sinabi ko nga dito sa MMDA, ba't po kailangan pa mag-clearing operation? Kasi malinis naman pa lang, sa Baclaran. Oo, yun, sa halika po Pero naman. silang advance information na mag-clearing operation siguro dyan. Meron. Meron, pero ayon kay MMDA Danny Lim, Chairman Danny Lim, bawal pa rin daw, kahit na iginilid ng mga vendor sa sidewalk yung kanilang mga tindahan, bawal pa rin daw ito. Kaya inutusan na lamang sila na kanya-kanya na lamang magbaklas kaysa yung mga tauhan ng MMDA yung magtanggal ng kanilang pwesto at kumpiskahin pa yung kanilang mga... Pero dyan sa kuha mo na pinapalabas kayo sa GMA News Series sapagkat tayo radyo na, TV pa eh. Meron pa rin mga binabaklas, Ayan, May ongoing yan. Meron pa rin pangilang-ilan na tira dyan sa gilid, LA. May actually, kung makikita mo yung pwesto na yan, yung gitnang kinalakaran ng mga tao na yan, masikip yan. Maraming mga pwesto dyan tuwing karaniwang araw. Yung nakikita mo na yung nasa gilid ng mga nasa sidewalk na tindahan na yan, malinis pa yan kung tutuusin mo. Kung nadadaan ka dito, ano ba yun? sa Baclaran. At ang sinasabi mo, hanggang kahapon, hanggang ngayong umaga, yung gitna na yan, puro vendor yan. Puro vendor. kung ano-ano nakatayo dyan. Gano'n ba yun? Tama ka dyan, Mike. Lalo na kayo. Si Chairman, si Chairman Lim, Yan, sa halip nga na magbaklas-baklas, mismo na naging ano na lang. Pwede na nga dito mag-basketball court Oo, pwede na magpatintero dito sa bahagi ng EDSA Baclaran dahil malinis na nga noong inabutan ng MMDA. Pero bagaman nasa gilid yung mga tindahan, bawal pa rin ito kaya pinababaklas na. Alam mo Mike, Joel, may mga nakausap din tayo mga vendor dito, sinasabi nila, alam naman nila na magsasagawa ng clearing operation ng MMDA ngayong araw, kaya itinabi na nila sa sidewalk yung kanilang mga pwesto. Pero hindi nila alam na bawal pa rin ito. Kaya ayun, napilitan pa rin silang tanggalin yung kanilang mga pwesto. Ang problema ngayon ng mga apektadong vendor saan sila pupwesto. Dahil ayon doon sa mga tauhan ng barangay na nakausap natin kanina, talagang itong lugar na to pangkabuhayan na ng ilan sa mga residente dito. At halos 20 taon nang ito pinupwesto ng mga vendor. Lalo na ngayon magpapasko, talagang mabenta dito sa lugar na to, na ang problema ngayon kung saan sila pupwesto dahil nga ito ay nilinis na ng MMDA. Bagaman napakiusapan ngayong araw na ito, nagbanta ang MMDA na kapag kayo ay bumalik pa rito, ibang usapan na raw iyon. So ngayon, ongoing pa rin ang paglilinis dito at hindi mo na pinapadanin sa mga motorista dahil nakapresto pa yung ilang clearing operation, yung mga mobile ng clearing operation team ng MMDA dito sa may kahabaan ng EDSA Baclaran, EDSA Top Extension, isa pa rin po ng Pasay City. Ang inyong kapuso, Luisito Santos ng GMA Super Radio, DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio. Super Radio. DZBB.
oras po natin mga kapuso, alas 8:45 at 30 segundos, 45 kalahati minuto makalipas sa kabalo ng umaga. Isang grupo ng mga abogado ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema para hilingin na utusan ng Administrasyong Duterte na itigil na ang kampanya laban sa iligal na droga. Ha? Bakit? Ayon kay Atty. Jose Manuel Diokno ng Free Legal Assistance Group of FLAG, panahon na para itigil ang kampanya laban sa droga dahil sa libo-libong nagsisitumbahan ng mga hinihinalang mga pusher at user. Gustong ipatigil ng grupong FLAG ang pagpapatupad ng Memorandum Circular ng Philippine National Police kaugnay ng mga inilatag na alituntunin ng Oplan Double Barrel. Inihiling na rin ng FLAG na ihinto ng Department of Interior and Local Government o DILG ang pagpapatupad ng memorandum na humihikayat sa publiko na magbigay ng pangalan sa mga hinihinalang pusher at user. Yung sinasabing verbal order na yan, hindi pa siya presidente noon. That promise was actually a campaign promise when he was just a candidate. And so we are arguing that that cannot become the basis of the war on drugs. Ayan po mga kapuso, dinagdag pa ni Atty. Diokno nang lumalabas na hindi naman iniimbestigahan ng mga pulis ang mga kaso ng Manoy, mga hinihinalang mga pusher at user. In our view, the government is neglecting the investigation of these cases. Take note, in any case of Nanlaban, the police officers involved actually admit to killing the person. But we are not seeing a genuine investigation by any PNP agencies of these alleged Nanlaban cases. Ang tinig ni Atty. Jose Manuel Diokno ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Ngayon, tingnan natin kung may manlalaban. Ngayon, nasa PIDEA na yan. Hindi maaaring sabihin ng Administrasyong Duterte na walang makakaso ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Ito po ang giniit ni Senate Minority Floor Leader Frank Drilon kasunod ng pahayag ng Pambansang Pulisya na wala ni isang kaso ng AJK sa kampanya laban sa droga. Ayon kay Drilon, malinaw na sangkatutak ng mga kaso ng AJK dahil karamihan sa mga napapatay na hinina ng pusher at user ay hindi naman iniimbestigahan at hindi pa sila napapatunayang nagkasala. It is very clear that the 3,000, at least the 3,850 who died in police operations are extrajudicial killings because they died without having been investigated and nor found guilty. Mr. President. And to say that they are not part of that definition is to engage in semantics. Tinig po ni Senate Minority Floor Leader Frank Sumaradyo, Flash Report! Flash report, Rod Vega, MRT3, pina-flash report pa ba ito? Rod Vega, pasok Rod. Muli na namang nagkaroon ng aberya itong operasyon ng MRT3. Alas 8:26 ngayong umaga ay nagkaroon ng problemang teknikal ang isang nabagon ng MRT sa bahagi naman ng Santolan. Kaya't mabagal itong umusad pa southbound Mike at nagbaba ng pasahero 8:35 ngayong umaga sa bahagi ng Ortigas. Dito sila nagbaba ng pasahero sa Ortigas. Yung nagkaroon ng problemang bagon ay dinala na sa MRT Depot sa North Avenue Station. Ang inyong kapuso, Rebecca ng GMA, nagbulat para sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Sumaradyo, Flash Report! Sumaradyo, DZBB, Bantay Bagyo! Meron po tayong flash report tungkol sa bagyong Odette. Posibleng lumakas pa at magiging isang tinatawag na tropical storm na po ang tropical depression pa lang na Odette. Bago yan lumapag sa kalupaan sa Cagayan, Isabela bukas ng umaga. Ito pong nilalaman ng pinakabagong report na hawak ko po ngayon mula sa Pag-asa at mula sa GMA I Am Ready Monitoring Center. Namataan ang bagyo na may layong 655 kilometro na lang sa silangang bahagi ng lungsod ng Tugigaraw dyan sa may lalawigan ng Cagayan. Taglay ng bagyo, pinakamalakas na hangin na 55 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbukso ng hangin na 65 km bawat oras. Kasabay niyan ay nadagdagan na ngayon ang mga lugar kung saan nakataas ang babala ng bagyo bilang isa o Tropical Cyclone Warning Signal number 1. Kabilang na ngayon na sakop po ng Tropical Cyclone Warning number 1 ay ang mga sumusunod: Cagayan, Babuyan Group of Islands, Isabela, Apayao, Abra, Talinya, Mountain Province, Ifugao,
Ilocos Norte at Ilocos Sur, mga kapuso. Tumutok lang po kayo dito sa Super Radio DZBB para sa pinakawalang balita tungkol sa mga lugar at direksyon na tinatahak ng bagyong Odette. Super Radio Flash Report! Super Radio DZBB Bantay Bagyo. Ito ang sama-sama nating pagiging. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. DZBB. Alas 8:51, siyam na minuto bago mag alas 9, binakbakan ng Senate Blue Ribbon Committee si Justice Secretary Vitaliano Aguirre II. Yan ay kaugnay ng isinagawang pagdinig ng Senado sa issue ng naipuslit na 6.4 bilyong pisong halaga ng shabu sa Bureau of Customs. Batay sa tinatawag na draft committee report ni Senador Richard Gordon, pinunan niya ang tinatawag niyang cavalier o mapagmataas na pag-uugali ni Aguirre sa puro mga batang Duterte yan, ha? Gordon, Aguirre, mga kapuso, nakasaad sa ulat na sa pagdinig ng Senado noong 19 ng Setyembre, tila sinukuan na ni Aguirre ang kaso at wala na siyang pakialam sa kaso na yan, mga kapuso. Magkano? Bakit kaya ganoon? Sabi ni Gordon naman, in fairness, yun ang pananaw ni Gordon lang. Lumabas na ipinaubaya na lamang daw kasi ni Aguirre ang kaso ng shabu, ng pag-i-smuggle ng shabu sa mga undersecretary ng DOJ, sa National Bureau of Investigation at sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sinabi ni Gordon na hindi niya matanggap na tila hindi seryoso si Aguirre na malutas ang kaso at mapanagot sa batas sa mga nasa likod ng naipuslit na daan-daang kilo ng shabu na nakalusot sa kamay ng Bureau of Customs. Bakit? May nakakulong na naman, ha? Ha? May nakakulong na. Sino? Yung katiwala ng warehouse, yung inabutan doon, yung bantay, kawawa naman dati. Yung mga promotor, ayun pa, tatawa-tawa. Wala. Ngiti-ngiti. May litrato pa nga ni Senator Sipol-sipol. Wala, yung kawawang katiwala. Ay, nako. Yung tigabantay, siguro sabi ko yan, kaya swerte mo, 200 kada araw, libre kain, bantayan mo yan. Shabu pala yun. Ikaw makukulong. Nakakulong na nga. Kulong, ayos. Dismayado. Tira. Dismayado si Senator Antonio Trillanes IV sa draft report o palangkas ng ulat ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaugnay ng dismayado. investigasyon sa naipuslit na 6.4 bilyong pisong halaga ng shabu mula sa Bureau of Customs. Malinaw anya na pinagtakpan ni Senator Richard Gordon ang ilang personalidad para matuwa ang tinawag niyang political master ng senador. Sa draft report ay lusot na sa kanyang anumang pananagutan ng anak at madugang ni Pangulong Duterte na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Attorney Manasseh Carpio. Tanging inirekomenda lamang sa draft report ay isailalim sa lifestyle check ang magbayaw. Yung mga kababayan natin na may hirap na suspected drug users at pushers ay pinapatay lang basta-basta. Pero dito, yung mga nasa likod ng pag-import ng tonelalang illegal drugs, lifestyle check lang ang recommendation. So sa akin, this is a clear case of a cover-up ni Senator Gordon. Tinig po ni Senator Antonio Trillanes IV, mga kapuso. Oras po natin, mga kapuso, ay alas 8:54, 6 na minuto bago mag alas 9 ng umaga. Attention, mga minamahal namin, mga senior. Attention, mga minamahal namin, mga lolo't lola. Yung mga nag-uulyani na dyan, nagiging mas makakalimutin na, mga kapuso. Kahit na hindi pa kayo lolo't lola, marami ngayon mga bata. Kahapon may kausap kami nung tanghali, ha. Meron pa lang ngayong mga Joel, mga 30 anyos pa lang. Mga 30-40 anyos pa lang. Abay, Makakalimutin na. Tsaka dahil sa stress ng mga bata, dahil kuha na sila. Marami ng mga nararamdaman. 30-40 anyos pa lang. Ano ba yun? Mga kapuso. Bata pa yun. Tulad ng pagiging makakalimutin. Ang akala natin nung araw, puro man nakatatanda lang. Hindi po. Pati po mga bata eh. Yes. Kaya para makaiwas sa pagiging makakalimutin na tulyanin, sa natural na paraan, uminom araw-araw, Memo Plus Gold. Basahin niyo po dito nakasulat sa likod ng kahon ng Memo Plus Gold. Nakasulat dito yung tamang pag-inom araw-araw nitong Memo Plus Gold, mga kapuso. Na ang pangunahing sangkap po ay tanim o herb, hindi po kemikal. Bacopa monnieri po, mga kapuso, tanim po yun.
Yun po ay tinatawag na memory enhancer na pinag-iigting po ang daloy ng kuryente sa utak. Minsan nga yung mga lolo't lola, sila nagbibiruan eh. Ay, ang tanda mo na kasi. Naalala ko na naman yung 3 lolang kasama ko hanggang hating gabi kagabi. No, sabi. Enjoy kami ng 3 lola. Mapapanood kami sa Lunes ng tanghali bago 3 lola. mag-ipulaga sa GMA 7. ganda. 3 Yes, lola, oh. masaya mga kapuso. Yung 3 lola. Kaya ito, puro po ito, mga kapuso, itong Memo Plus Gold. Natural. Para malayo tayo sa ulyanin, pare-pareho, bata hanggang nakatatanda, malayo tayo sa pagiging ulyanin at makakalimutin sa natural na paraan. Yes, pati mga bata, pwedeng inumin. Dapat pa inumin ito. Sa mga magulang na nagtatanong sa akin, pwede ba yan sa mga bata? Dapat, pati mga bata, mga kapuso. Araw-araw, nandiyan po, yan yung mga sangka po ng Memo Plus Gold. Araw-araw po yan, mga kapuso. Para iwas kalibot, mag-Memo Plus Gold. Mga kapuso, tandaan po natin, lamang ang tao na may good memory. Oras po natin, 8:56. Double B sa News TV. Good morning! Ito ang saksi sa Double B. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi sa Double B. Oras po natin ay 8:59 at 30 segundos. Mukha yata ang naggigerhan ngayon ay mga vlogger. Mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, mga kapuso. Si Bruce No Mighty. Pinutakan ni Atty. Bruce Rivera ang kapwa niya DDS, die-hard Duterte supporter vlogger na si Sas Rogando Sasot. Ayon kay Rivera, pilit umanong pinaghihiwalay at pinag-aaway ni Sasot ang mga die-hard Duterte supporter o mga DDS sa Facebook video ni Rivera. Ayan o, sinisi niya si Sasot dahil sa pagpapakalat daw ng tinatawag na fake news kaugnay ng pagbubuntis umano ni Vice Presidente Leni Robredo. Sino ba naman maniniwala sa inyo niyan? Binakbakan din ni Rivera si RJ Nieto matapos siyang mabigyan ng akreditasyon na mag-cover ng ASEAN Summit. Habang tinawag naman ni Rivera na mga bully ang mga DDS na mga vlogger na sina MJ Cambiao Reyes at Rocky Gonzales. Sa gitna niyan, sinabi naman ni Rivera na away bakla. Ganon. Kapag ganyan ang tuktok nyo. Away bakla lang daw yan, sabi nito ni Bruce Rivera, mga kapuso. At hindi nakakawatak-watak ang mga DDS o die-hard Duterte supporter. Lilinaw rin ni Rivera na walang kinalaman sa issue na yan si Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson at ang away bakla ay sa pagitan lamang niya at ni Nasasot at Nieto. Bakit? Puro bakla ba yan? Puro yata. Si Bruce Rivera, Sason, si Sason, puro baklush. Yes. Puro ba sila baklush? Oo, ano? Ano yun? Hindi ka maintindihan ni ganito. Bilisan mo. Ay tumigil ng bibig niya mga yan. Si Sasot babae. Hindi, pero may babaeng bakla, ha? Alam mo yun? Hindi ba? May tinatawag siya. Dito ang dami. Babaeng bakla meron nun. O, hindi ba? May babaeng bakla, hindi talaga. Ano kanyo? Haba ng hair mo. Pare. Ano yun, pare? Pre. Ano yun, pare? Kamay ko yan, pre. Anong kinakalat mo? Ba't ka naman ganyan? Tinitira mo ko ng talikuran. Di mo ba Pare. alam ako'y nasasaktan? Pre. Pogi mo yun, pare. Yo, kumpare pa naman. Pre. Ano yun, pare? Fake news yan, pre. Tinawag mo kang bakla. Maldita kang talaga. At ang kapal ng mukha. Di ako bakla. Sinasabi ko na, Joel, matinding kalaban ng administrasyon, Sila. yung mga nasa loob. Oo, yan ang mga humahatak ni Pangulong Duterte pababa. Diyan tayo dapat magalit sa mga yan. Tayong mga tunay na gusto natin magtagumpay ang kung sino man ang presidente ng Pilipinas para maiangat niya lahat ng Pilipino. Pero ang pilit sumisira ay nasa loob. Yung mga oposisyon, mga dilaw, hindi. puti, wala yan! Walay!
Di ko sadyang tumatalsik ang fingers ko, bakla na ba porke Talagang mga baklang yan, oh. kwet ko, di ko O bakit? Si Bruce Rivera yan. Yung mga, bakit? Meron din naman mga lalaking magulo ah. Meron din babaeng magulo ah. Ang problema mo sa mga bakla. Pero hindi kasing daldal nila. tinawag mo kong bakla. Hoy, bruha kang dalaga, Bruhan to. ang kapal ng mukha. Di ako bakla. Dahil matitinong bakla, nadadamay sa Naman. inyo. Wisit. Naman, dito lang sa GMA eh. Kaya naman. Mag-executive pa. Oh, gagaling. Ha? Oo. Hindi ako bakla. 8352, sabi dito, guwapo mo, Sir Mike. Pakis nga. Sorry. Eksklusibo. Ito eh, eksklusibo. Baby lang po yan. Pare, pare, pa, 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 pare, pare. Ayos ba mga pare ko? Pare, pare, pa, 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 pare, pare. Okay ba? Di ako. May nag-text po nito, 9362. Go, Badingdings! O, isa po sa mga pinakamalakas na rating na programa ng Super Radio Rizal Paglia. Tuwing alas 12:30 ng hapon. Yung mga Mega. Badingding. Si Mega, si Tuti, tsaka si... Jana. Si Jana. Naman. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. May nag-text dito mga kapuso si Mang Noel ng Onyx Papo. Uy, malapit lang ito sa amin sa Santana. Sabi niya, good day, Mr. Mike T.D. Enriquez. Ano yung Mike T.D.? Ano yung Titi. Ang sabi niya, ang binabastos mo yung institusyon ng Kongreso, hindi yung mambabatas. Opo, pero pag-isip-isipan niyo pa yun, Mang Manuela, sino nang babastos? Sino ang bumabastos sa institusyon ng Kongreso? Kami o yung mga kongresista? Nasasabihin eh, pag kami naka-aksidente o na-aksidente papunta sa sesyon, huwag nyo na kami hulihin. Pag kami lumabag sa batas trapiko, wala na kami huli dapat. Ayan, sino ang nambabastos sa institusyon ng Kongreso? Yung mga naggusto na magkaroon ng sariling polis. Sino ang nambabastos ng institusyon? Ang pinakamababang kapulungan sa balat ng Pilipinas. Dadagdagan tayo ng buwis para meron silang pambayad sa kanilang pulis. Sasampalin kita. Hindi ako bakla. 7687, nag-text dito ko. Ang macho mo, Sir Joel. Pero hindi po porke macho ako, bakla ako. Ito mo na ba? Ito naman. Sabi nila yung mga may abs daw, bakla eh. Diyang tumatalsik ang fingers ko, bakla na ba porket makembot Di ako ang bakla. kwento. Basa. Ako na ba? Basa. Basa! Ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang manoy panibagong planong pag-atake ng mga terorista. Ayon kay Duterte, sa susunod na 7 hanggang 10 taon na hindi mawawala yung banta ng terorismo sa bansa. Anya, posibleng susunod na tatalakayin o sasalakayin ng mga terorista ang lungsod po na Zamboanga, Isabela, sa Basilan at isa pang lungsod sa Mindanao. Dahil po dito, pinayuhan ng Pangulo ang mga tropa ng pamahalaan na maging laging handa. Dagdag pa ni Duterte ko kahit saan ay nagbabalak ang mga terorista maglunsad po ng pag-atake at hindi malayong sabay-sabay nilang salakayin ang 5 lungsod sa bansa. Oras po natin umuusad. Alas 9:07 na po. 7 minuto magalipas ang ika-siyam ng umaga. Super Radio! Balak ni Pangulong Duterte na purgahin ang mga lokal. Naku, manda kayo dyan, mga lokal na opisyal ng Marawi. Patapos po ng bakbakan dyan, kayo ang susunod na titirahin ni Duterte. Balak daw purgahin ng presidente ang mga lokal na opisyal ng pamahalaan lungsod ng Marawi. Mga kapuso, ayon po kay Duterte, hindi kasi ipinaalam ng mga lokal na opisyal sa Marawi sa hukbong sanata ng Pilipinas na mayroon palang mga ginawang mga tunnel o mga barisunsong o mga lagusan. Yung mga Maute ICs, ang serye ng mga tunnel ay may hantulad anya sa ginawang mga tunnel ng mga Vietcong noong panahon ng gyera sa Vietnam, yung tinatawag ng mga Inglesero at Inglesera na Vietnam War. Dahil dyan, nahihirapan anya mga tropa ng gobyerno na tuluyang madurog ang mga terorista. Yun ang sisi ko diyan sa mga opisyal sa the local government. I think I'll have to purge them.
Nobody told us yung mga tunnels dyan. Walang Vietcong. So takbo-takbo sila, mahirapan tayo, plus the hostages. Ang tinig ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na-recover ng mga tropa ng pamahalaan ng karagdagang 22 bangkay ng mga miyembro ng Maute ISIS. Maute ISIS po ito sa loob mismo ng tinatag na main battle area sa lungsod ng Malawi. Ayon kay Lieutenant General Carlito Galvez, Commanding General ng AFP Western Mindanao Command, na-recover ng mga sundalo ang sangkatutak na malalakas din na uri ng baril. Kabilang na po ang mga rocket-propelled grenade, mga RPG launchers, mga kapuso. Partikular anyang natagpuan yung mga bangkay at sangkatutak na armas sa isang abandonadong gusali na ginamit noong kuta ng mga Maute. Idinagdag pa ng militar na sa naturang gusali gumawa ng mga improvised explosive device o IED ang mga terorista. Sa ngayon ay sumasailalim na sa tinatawag na DNA test ang mga natagpuang bangkay kung saan ang isa sa mga ito ay mukha umanong dayuhan, mga kapuso. Labanan sa loob ng main battle area sa lungsod ng Marawi, di kita na. Ayon po sa Western Mindanao Command. Alamin natin ang balitang yan live mula kay Benji Liwanag, Marawi. Benji, go! Halos abot tanaw at dingding na lang ang pagitan ng Maute at ng puwersa ng pulis at militar sa loob ng main battle area. Ito ang paniwanag ni Western Mindanao Commander Lieutenant General Carlito Galvez sa kanilang pagtutok sa huling yugto ng kritikal na sitwasyon sa pagitan ng Maute at ng puwersa ng pamahalaan. Ganito na niya kalapit ang pakpakan sa loob ng 3 hektaryang ginagalawan na lamang ng puwersa ng Maute. Sinasabayan naman anya ito ng loudspeaker operation kung saan ikinamit ito sa Armored Personnel Carrier o APC. Nasa 4 na team ang nagpapatakbo ng naturang operasyon. Ito anya nagbibigay din ng giya sa mga naisumuko o dili kay paraan ng mga bihag na makatakas papalayo sa Maute. Maririnig anya panawagan na mga dapat gawin, pati ang numerong dapat tawagan, sakaling may dala naman silang cellular phone. Maliban pa dito, nagbabagsak din sila ng mga leaflet na inilagay sa isang botelya na walang laman na inumin. Base anya sa pinakahuling talaan, umaabot sa 109 ang kabuang naiipit sa loob ng main battle area. Kinabibilangan ito ng mga bihag, kaanak ng mga Maute at ilang sibilyan na naiipit pa rin sa gusali sa loob ng main battle area. Live mula rito sa Marawi, ang inyong kapuso, Benji Liwanag, GMA, Super Radio, DZWD, walang ninigilingan, walang pinoprotektahan. Mungkahi po si Pangulong Duterte, yun daw lupain ng Philippine Army dyan sa may Port Bonifacio. Ayan na, meron ng Bonifacio Global City mga kapuso, isusulong daw yan ang sanlataan lakas ng Pilipinas. Ang oras po natin 11 minuto makalipas sa ikasyam ng umaga. Tuesday New, pasok! Posibleng malipat na sa General Headquarters ng Armed Forces of the Philippines sa Campo Aguinaldo ang kampo ng Philippine Army sa susunod na 2 taon. Ito ay bilang paghahanda sa napipintong pagpaparenta sa lupaing sakop ng kampo ng Army sa Fort Bonifacio, Taguig City, alinsunod na rin sa payo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang panayam sa San Miguel, Bulacan, sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na isusulong nila ang planong modernisasyon sa Fort Bonifacio para pakinabangan ng mga sundalo ang kikitain dito. Ayon kay Lorenzana, makikipag-usap sila sa mga real estate companies sa mga susunod na panahon para ayusin ang lease agreement. Sinabi rin ni Pangulong Duterte sa harap ng 1st Scout Ranger Regiment sa Camp Texon, San Miguel, Bulacan, na mula sa kikitain sa renta ay pwede nang kumuha rito ng tinatawag na incremental increase sa sweldo para sa mga sundalo. Ang inyong kapuso, Tuesday 7 News, GMA Super Radio, DZWB, walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Oras po natin umuusad, humaharipas nga 12 at 30 minuto na po makalipas ang ikasyam ng umaga. Kapuso, ito ang tips para mapangalagaan ang inyong bahay habang nagbabakasyon kayo sa ibang lugar. Tiyaking nakakandado ang lahat ng pinto at nakasara ang mga bintana. Ibilin sa mga pagkakatiwalaan ng inyong bahay. Kung maaari, maglagay ng CCTV o burglar alarm. Huwag mag-iwan ng note sa gate o pinto na nagsasabing nagbakasyon kayo at walang naiwang tao sa bahay. Huwag mag-iwan ng furniture
o appliances sa labas ng bahay. Ingat bahay tips para sa mga magbabakasyon. Atid sa inyo ng Double B sa News TV. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Easy Double B. Russia with love. I fly to you. Dobre obra o dobre otra, mój drug. Sinong drug? Sinong drug? Dobre otra, mój drug. May amoy drug dito. Good morning. Good morning, my friend. Good morning ba yun? Good morning, my friend. Спасибо, Бамболшой. Спасибо, Бамболшой. Thank you very much. Thank you very much. Спасибо. Спасибо, Бамболшой. Ay! Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Kasing labatibia. I love Hindi it. labatiba. I love it. Я люблю тебя. Mga salitang Ruso yan. Pa-practice na kami. Pupunta kami sa St. Petersburg. Pupunta kami ng Tita Babe sa St. Petersburg. Kapunta ka na doon, babe. Tumuna ka na doon. Maganda raw St. Petersburg. Maganda yun, ha? Ha? Punta kami doon. Maninigas ka doon sa lamig. Hindi nga. Spring. Kasi spring ka pupunta doon. Springtime in Russia. At titigin kami doon ng mga Toshna Rateka. Ano yun? Mga Toshna Rateka. TV? Precision rockets. At marami kami makikita doon ng mga tao ng mga krasibe. Beautiful. Ang gaganda ng babae sa Russia. Hindi na yung mga babae, mga tanawin, mga Akala ko beautiful. babae. Ikaw naman, mga babae. Sorry, gaganda ng mga Russian eh. Marami din magaganda doon ng mga lalaki. Krasibe. Kuya mo ako ng AK Marami din yung krasibe na krasibe de Boschka. Yan, yung mga beautiful girls, sinasabi mo. Krasibe de Boschka. Basta ako, kuya mo ako ng AK. Pribit. Privit. Hello. Hello. Pribit. Ba't ka nagre-react? Di ka, bawal ka mag-react. Robot ka, di ba? Nagre-react. Okay. Mga kapuso, makatatanggap po ang Pilipinas ng 5,000 assault rifle mula sa mga Ruso. Sa tinatawag na groundbreaking ceremony ng Scout Rangerville sa San Miguel, Bulacan, kahapon, sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga assault rifle ay donasyon ng gobyerno ng Russia. Partikular na dyan ang mga AK-47 assault rifle o ang Kalashnikov rifle. Bukod dyan, magbibigay rin ang Russia ng 1,000,000 bala. Yung nadala ko galing Russia, pumunta kami, almost just below 24 hours. We will have the Kalashnikov. So it's just a matter of using the memory lang yan, 5,000. So yung pag 5,000 sa inyo, ang baril siguro Kalashnikov na. Mag-alar na lang kayo ng Russia. Opo, nag-aaral na po kami. Hindi man narinig sa tapo kami na. Dobre otra. But wait, there is more. Magbibigay rin niya ang Russia ng 20 truck ng army. 20 army truck. Nahalo-halo na mga gamit ng mga militar natin. May Russian, may Chinese. Para mga pyesa niyan. May US. May Russia, may China. Baka dumating pa yung Australia. Naloko na. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, gusto kasi ng Russia na magtagumpay ang gobyerno ng Pilipinas sa laban sa terorismo. At no cost, gusto nila tumulong sa atin to fight terrorism dahil sila rin kasi also fighting terrorism sa kanilang bansa and they want to help the worldwide fight against terrorism. Ang tinig ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, samantala sa pinasinayaang Scout Rangerville sa Bulacan, 1,000 pabahay ang ipatatayo para sa mga sundalo kapalit ng mga inagaw na bahay ng agaw bahay, grupong agaw kadamay. O mga kapuso, yung mga nangagaw na yung inagaw ng mga kadamay dyan sa may Pandibulacan. Matatayo ngayon na mas magandang bahay.
Nako, ba't natin inanunsyo ito? Baka bukas makalawan, nandiyan na yung sumugod mga yun. agaw bahay kadamay na yun. May Pandi, Bulacan. Ito naman sa San Miguel, Bulacan. Ipinagmalaki pa ni Duterte na mas malaki ang mga babae na makukuha ng mga sundalo. Itong floor area ninyo sa 5 buildings is already 42. From 24, sabi ko sa kanila, gawain ninyong 42 kasi nagre-reklamo yung sundalo. Parang tent lang daw ang floor area. So, malaki na to. Ang tinig po ni Pangulong Duterte, yung mga inagaw ng kadamay, wala nakatira. Ayaw tingnan ng mga sundalo at pulis Maliit eh. Hindi lang pang pamilya yun, hindi pang tao. Hindi pang tao, pang hayop daw, pang aso. Ayun, mga nakatira doon ngayon, mga... Kadamay. Ano ibig sabihin mo, no? Yung mga kadamay, mga Hindi naman. Alam ko, ibebenta rin nila yun. Inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Defense Secretary Lorenzana na buo ng komite na mag-aaral ng posibilidad ng pagpapaupa sa mga nakatenggang lupain ng militar. Ayon po sa Pangulo, sa pamagitan po nito ay makakaipon ng dagdag na pondo ang AFP. Sinabi ni Duterte na ang naturang ideya ay minungkain ni Finance Secretary Carlos Dominguez matapos niyang ipangako na iiwanan niya ang AFP ng 50 bilyong pisong pondo bago matapos ang kanyang 6 na taong termino. Ang suggestion niya, maghanap na lang kayo ng ibang kampo. Malapit lang, dyan sa itaas ng Balitsisan. Tapos ito, i-lease ninyo. Hindi ninyo pwedeng ipagbili. Kung ipagbili ninyo, i-lease ninyo, bilyon yan. Ang kikitain yan, inyo. Kikitain na niya ng militar sa pagpapaupa ng mga property sa loob po ng 50 taon na inaasa makatutulong para mapuntuhan ang kanilang mga proyekto. Doon na kayo kumuha ng incremental increase ninyo plus the additional yung appropriation ng gobyerno sa budget. Then you have the income from yung propiedad ninyo. You can buy the arms that you want, probably not in so many quantities. Yan na yung kunin ninyo yung lahat, pang education. Pera yan, malaki yan. Tinig po yan ni Pangulong Duterte. Alas 9:25. Pag kailangan ng gamot. Alam daw ni Pangulong Duterte ang hinihintay. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programang Saksi sa Double B. Sports! Saksi! Sports! Saksi! Saksi! Alas 9:29 at 30 siguro sa 20 karating minuto makalipas ng 1 ng umaga. Chino, Trinidad, pasok! Chino! Alam mo, malaking balita sa sports ngayong umaga. Dali nga po. Pangalin. Magbabasa lang ako ng dyaryo. Titignan ko kung ano maganda sports ngayong story ngayong umaga. Wala yata eh. Yan nga. Ito! Muntik-muntik ang matalo. Ang De La Salle Green ang De La Salle Green Archers kontra sa FEU Tamaos kahapon. Mabuti na lamang at nalusutan ng Green Archers. Alam mo yung nangyari sa Lasal at FEU kahapon, yun na nangyari sa Lasal at Ateneo kaya yung baliktad. Natanda mo? Yung pasa, naharang nung Lasal kahapon, yung kinatalo naman nila ng linggo sa Ateneo. Yung pasa nila, naharang ng Ateneo. Yun yun. Ayan. Yun ang nangyari. Yun ang nagsasabi kung gaano kahalaga ang tinatawag na inbound sa isang laban. No? Yung pasa, yung entry pass. Ang tawag doon yung pasok. Yan. Mabigat yan kasi yan ang pinaka-critical sa lahat. Lalo na kapag game on the line. Yan kasi ang nagiging maskit. Kaya sabihin yung malaki ang spasyo ng inyong pagpapasahan, sumisikip po yan pagka game on the line. At yan po, ang galing din itong Lasal, no? Mabilis silang matuto. Yung mapait na leksyon na kanilang pagkatalo sa Ateneo, ang siyang ginamit nila para rebound kontra sa FEU. Ang ganda rito, storya nito, no? Ang nangyari dito, nabuhay ofensiba ng FEU. Doon, lamang na yung lamang na yung Lasal by as much as 16 points sa maraming punto nung laban na yun. Pero, ang nangyari, ay nabuhay yung FEU sa bandang dulo at nag-threaten pa na ipapanalo ang game. At sa huling 2 segundo ng laro, ito na nga, nabulabog ng Lasal ang inbound play ng FEU
para makuha ng Green Archers ang kanilang ika-6 na panalo kontra 2 talo. Ayan, pwede nyo nang patutugin, boss, yung ano. Almawa, Tresong, baka naglutay si Boy. Magagalit si boss niya pagka hindi mo pinatutug yan. Pinulahan, si Richie Rivero ang ofensiba ng Green Archers nang maggusto siya ng 20 puntos at magtala ng 5 steals. Grabe ang depensa nitong batang ito. Ang galing sa, sa yung passing lane. Hindi naman kagandahan ng nilaro ni Teddy Bala, nagtala siya ng 18 puntos. Maganda pa rin yan. Pero sa Manila City, 5 Si Imbala, pag naka-18 puntos lang, hindi ba ganda laro? Gano'n ba yun? Oo nga. Grabe naman, Chino. Sino ba naman nagsulat dito script na to? Hindi, ganun. Gusto nyo, yung laro nakaka-30 puntos mahigit yung bata. Hindi naman gano'n, no? Nakakahatak ng isang tabungan na rin. Kasi 18 puntos lang, pangit na yung laro ni Imbala. Gano'n ba yun? Ganun talaga eh. Hindi, naglagay siya ng naglagay siya ng mataas na standard para sa sarili niya. So, ang 18 puntos ay mababa. Double-double pa rin yata sa kapon, ano? Ganun nga kasi itong batang ito eh. Makita niyo kung anong kalidad. Ang hirap talunin. Anyway, yan po. Sige nga, isang bagsak pat. Minanalo pang isa, Boss Mike eh. May oras ko pa rito? Oo naman. Minanalo pang isang team eh. Oo naman. Pero tapos para sabihin, wala kaming inigiling yan. Yan. Oo naman. Go. Sige. May nanalo. Sa fourth spot, ang UP Fighting Maroons, ang talong din nila. Wala pang panalong. Ha? Grabe, pero UP wala pa rin talo wala pa rin panalo si Growling Tigers. 71-69 na naging final score sa ating pong mga balita sa UAA. Ano yung UP kapon? UE, University of Philippines. Wala pang pinapanalo. Ulit, yung final score natin doon sa isang laban, ang Teneo, baka tanungin mo ano naman ang score eh. Green Archers ng De La Salle, 75. Ang Tamaraws ng LPU, 73. So, second spot ang hawak ng De La Salle sa kasalukuyan. Lipat tayo sa... Second round na. Natanong niya kung final. Hindi naman. Umpisa pa lang yung second round, Arnold. Kalma lang. Kamusta UST namin? UST. UST? Wala pang tinatalo. Tagal sumagot Ikaw, Arnold. Susumbong kita ka sa Pontanilla, loko ka. Puro baguhan yun, nag-adjust. Kaya nga okay, naintindihan natin yun, UST pa. UST pa. Masarap panoorin ng UST sa PBA. Sila ngayon nandun. Iba na usapan nyo. Pagdating ko doon, At saka, tayo natin ito mag-basketball to si Ferrer. Kilala mo si Ferrer, di ba? Oo naman, Kevin. Tama. Paborito ng import? Ito, malaking balita ito, ha? Ito yung si Rice. Rice ang pangalan, eh. Si Extra Rice. Ito na. Jajambulin natin ng konti itong balita ko dahil ang ganito klase mga player, ang mga player na dapat hindi na pinababalik. Sinisigaw-sigawan ni Rice na naka-blue din na opisyal ng yung piso. Ng token text. Alam mo yung sinisigaw-sigawan ngayon? Sino yun? Na opisyal? Oo. Din yun na nag-alaga at nag-risk na dalhin daw dito yan si Glenn Rice. Kasi ba't si Glenn Rice, yung kumbaga identified na talagang matindi topak yan. Kulang na lang suutan ng jacket ng zipper ay nasa likod. Okay, ganyan katindi pero napaka-talented yung bata. Magaling Yung sinisigawan niya yun, ayun ang parang nagsilbing tatay niya dito ng pansamantala. Ang pangalan nun ay si Patong Gregorio. Yun ang governor ng talk and text doon sa PBA. Yun ang sinisigaw-sigawan niya. Alam mo bakit? Ang ibinibintang niya ay mas pinoprotektahan pa daw ni Patong Gregorio, itong si Kevin Guerrero, imbis na yung kanya isa mismo. Nasakpan yung mama. Ay talaga, nagkasagutan na sila doon sa kalagitnaan ng court. Pero mapabalik mo tayo, yung ginawa nitong si Glenn Rice, sabi mo nung una dapat imbestigahan. Pero yung mga may talagang alamat sa utak, hindi na iniimbestigahan. Ang ginagawa dyan, ibinabantayan for life. Di ba kung yung ginawa nun, dapat ang PBA saka itong talk and text. Ibanda nila for life. Hindi, walang walang amount ng tinatawag na fine
na po pwedeng mag-justify sa penalty na ibibigay dito. But impermanent ban. Kasi ang ganito klase mga pera hindi natin kailangan sa Pilipinas. Ba't nadamay si Palito? Sa away ni Al Francis Chua at ni Coach Racela. Alam mo ito si Al Francis Chua, iba taga-US din yun, no? Iba rin ang baltik sa utak kasi noon eh. Talagang sira rin tuktok noon pag yung si long hair, pag nakikita nyo. Para ikalokohan sa katawan yun. Akalain yung dukutin yung litrato ni Palito. Hindi ko na kung sino kamukha ni Palito at yung ginamit na picture. Sira rin, ano yun eh. Ano ang tawag nila sa kasalukuyang hinalson? Meme. Parang parang patama daw dahil sabi daw kamukha daw ni Coach Slash si Palito. Ganun ba? Hindi naman layo-layo pa talaga si Kamukha ni Racela si Olsen yung... Oo, yun eh. Magkapatid yun eh. Oh, good luck Inebra bukas! Good luck! Tapos na. Good luck Inebra! Tapos na, Chino? Tatapusin Tapos na. Tapos Sino Trinidad? Ang inyong sports happy. Sports! Saksi! Sports! Saksi! Sports! Sports! Saksi!